Good morning mga ka-okay, magandang umaga, lungsod ng Olongapo. Happy Thursday mga ka-okay and welcome sa ating programa ngayong umaga upang ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng Pinalakas Online. Hatid sa atin yan ng Subic Broadcasting Corporation, ang kapartner natin sa paghahatid ng mahahalagang kaganapan at impormasyon dito sa ating lungsod. Ako po ang iyong ka-okay for today, Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. Ako naman po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang inyong Public Information Officer, at ito ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Muli magandang araw po sa ating mga masusugid na listeners and viewers. Today is July 3, 2025, unang araw ng Huwebes sa buwan ng July. At ngayong buwan po ay pinagdiriwang ng buong kapulisan ang 30th Police Community Relations Month na may temang Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Kaisa ang bawat Pilipino, ang bawat Olongapeño, maitataguyod natin ang ating adhikaing mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa ating mas ligtas na bansa. Kami ang inyong mga kasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol po sa ating mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod. Sa pamamagitan ng ating PNP activities sa ilalim ng mamumuno ng ating Officer in Charge Police Colonel Richie R. Claraval. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Hangad po namin ang inyong kaligtasan, mga ka-okay. Ayan, at ang lahat ng yan ay patuloy nating ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Nicolas Torre III na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director Police Brigadier General Fonse Rogelio Peñones, kakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula June 23 to 29, 2025. Sa kabuuan, meron po tayong 10 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pamumuno ng ating City Director Police Colonel Claraval mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 4 na drug personality arrested mula sa matagumpay na isinagawang 4 anti-illegal drug operations kung saan nakapagkumpiska tayo ng 2.595 grams of shabu na may kabuang standard drug price na 17,646 pesos. Kaugnayan po nito ay isang street level individual or SLI ang matagumpay po na naaresto ng tauhan ng Police Station 4 mula po sa kanilang ikinasang bypass operation sa may Rose Street, Barangay New Cabalan, lungsod ng Olongapo noong June 9 taong kasalukuyan. Kung saan nga po naaresto ang isang drug personality na may alias Amay at target po sa ikinasang bypass operation dahil di umano'y pagtutulak at pagbebenta ng mga ilegal na droga. Nakumpiska po sa suspect ang 3 pirasong small transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 1 gramo at may standard drug price value na 6,800 pesos. Kasama po sa mga na-recover sa mga suspect ay ang 3 pirasong 100 peso bill na nagsilbing mark money. Kasalukuyan pong nasa pangangalaga ng nasabing istasyon ang naarestong suspect at nahaharap sa kasong Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa namang street-level individual ang matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Police Station 3 mula sa kanilang ikinasang bypass operation sa Quezon Street, Barangay Asinan, lungsod ng Olongapo noong June 28 taong kasalukuyan, kung saan naaresto ang isang drug personality na may alias Nat-Nat dahil sa di umano'y pagtutulak at pagbebenta ng iligal na droga sa naturang barangay. Nakumpiska sa sospek ang 2 pirasong small transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang
humigot kumulang sa 1 gramo na may standard drug price value na 6,732 pesos kasama din sa na-recover ang 2 pirasong 100 peso bill na nagsilbing mark money. Sa kasalukuyan mga ka-okay, nasa pangangalaga ng nasabing police station ang inarestong sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon po sa ating City Director na si Police Colonel Claraval, patuloy na pinaiigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra droga bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kaayusan ng lungsod para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Olongapenyo. Samantala, para naman po sa ating accomplishment on wanted person, 6 na akusado at pinaghahanap ng batas ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa kanilang ikinasang magkakahiwalay na manhunt operations. Kaugnay nito mga ka-okay ang tauhan ng Police Station 5 kasama ang City Intelligence Unit at City Mobile Force Company ay nagsagawa ng manhunt operation sa Barangay Kalaklang, lungsod ng Olongapo, kung saan nagresulta sa pagkakadakip sa isang most wanted person na may alias J sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng 3rd Judicial Region Regional Trial Court Branch 73 lungsod ng Olongapo dahil sa kasong acts of lasciviousness in relation to Section 5V ng Republic Act 7610 with violence against or intimidation of person na may niririkomendang piyansa na 200,000 pesos. Sa kasalukuyan mga ka-okay, nasa pangangalaga ng nasabing police station ang nadakip ng akusado at nananatili sa kanilang custodial facility. Maliban dyan, partner, ang tauhan po ng Police Station 1 kasama ang Olongapo City Mobile Force Company ay nagsagawa ng manhunt operation sa may 22nd Place, Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City, kung saan nga po ay naaresto ang isang wanted person na may alias Pinky sa bisa po yan ng warrant of arrest na inisyu ng 3rd Judicial Region Regional Trial Court Branch 1, lungsod ng Olongapo for violation of Batasang Pambansa bilang 2022, other known as an act penalizing the making or drawing and issuance of a check without sufficient funds or credit and for other purposes, na kung saan nga po meron pong nirekomendang piyansa na 12,000 pesos. Kasalukuyan po nasa pangangalaga ng nasabing tanggapan ang nadakip na akusado at nananatili sa kanilang custodial facility. At yan mga ka-okay ang ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng mga barangay ng pamahalaang lungsod ng Olongapo pati na rin sa tulong ng mga ating BIN or the Barangay Intelligence Network. At para naman sa karagdagang balita, isang insidente ng sunog ang naganap sa Tabakuhan, Barangay Santa Rita, lungsod ng Olongapo. Naganap ang nasabing insidente ganap na alas 9 ng umaga noong Linggo, June 29 taong kasalukuyan. Base po sa report, ang naturang sunog ay mula sa isang bahay ng biktima na alias Dong kung saan isang liquefied petroleum gas o LPG ang sumabog na naging sanhi ng pagsiklab ng apoy sa kabahayan. Naapula naman po mga ka-okay ang apoy dahil sa mabilis na pag-aksyon ng Kapulisan, Fire and Rescue ng Barangay Santa Rita, BFP Olongapo at ng DRRMO. Nagtamo ang biktima ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan na agad namang isinugod sa James L. Gordon Integrated Hospital kasabay ang magpagbibigay ng first aid. At para naman po sa ating information operations, ngayong buwan ng Hulyo kami po ay nagdiriwa ng aming 30th Police Community Relations Month na may temang sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Bilang bahagi po ng pagpapalakas ng aming magandang ugnayan sa komunidad, kami ay magsasagawa po ng clean up drive dito sa ating lungsod, particular na po sa may Riverside area ng Barangay Pag-asa at Barangay Asinan. Ayan, kaugnay po nito, hinihingi po namin ang inyong suporta at makiisa sa aming adhikain dahil ito po ay bahagi ng aming PNP Core Values, Pulis Makakalikasan. At yan mga ka-okay ang unang salvo ng ating mga balita. Manatili pong nakatutok dito lamang sa Balitang Pulis Gapo at muli pong magbabalik ang DWOK FM. Ito ang radyo ko. Balitang Pulis Gapo.
Ayan, at sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang Olongapo City Police Office ay nagtala naman sa ating mga kababayan, ay nagpapaalala sa ating mga kababayan na maging handa at mag-ingat ngayong panahon ng tag-ulan. Partikular na po sa mga anak natin, lalo na po sa mga pumapasok sa kanilang paaralan. Mahalaga na matiyak ang kaligtasan ng bawat miyembro ng ating pamilya. Kaya naman, hagad po ng pamunuan ng Olongapo City Police Office sa pamumuno po ng ating City Director Police Colonel Claraval ay patuloy na nagsasagawa ng visitation at dialogue sa mga paaralan upang alamin ang kanilang kalagayan at seguridad. Kaisa po ng ating mga partner agencies ang kagawaran ng edukasyon at pamahalaang lungsod ng Olongapo. Ang programang ito ay kaisa din naman ng 97.5 DWOK FM. Sa ilalim po ng Subic Broadcasting Corporation bilang bahagi ng media partners na maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayang Olongapenyo ang pagpapaalala na mag-ingat, maging handa sa ganitong sitwasyon. Maliban sa mga problemang baha na dulot ng ulan, laganap din mga ka-okay ang iba't ibang uri ng sakit kagaya ng leptospirosis at dengue. Mainam na ito'y mapaghandaan at alam ang mga pamamaraan upang malunasan ito. Kaya naman maya-maya lang mga ka-okay, magbibigay tayo ng mga safety tips patungkol sa usapang ito. At ayan, kaya naman manatiling nakatutok sa atin dito sa himpilan natin mga ka-okay. Usapang fake news naman tayo mga ka-okay, no? May kumakalat po kasing impormasyon o balita patungkol po sa pagkakaroon ng Saturday class. O ibig sabihin ma'am, sa tuwing araw ng Sabado, magkakaroon na ng klase ang mga estudyante, lalo na po sa mga pampublikong paaralan. Mariing itinanggi po ito ng DepEd at ito po ay isang uri ng fake news. Ayan. Ang inyong Olongapo City Police Office ay muling nagpapaalala sa ating mga kababayan patungkol po sa pagpapakalat ng mga maling balita at impormasyon. Nananawagan po ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify po ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ibahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot po ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad, lalo kung ito ay galing sa social media. Ayan. Ang ganitong balita ay mabilis na kumalat sa social media dahil po sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi po inaalam ang mga katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon ay mayroon pong karampatang parusa sa ating batas sa ilalim po ng Section 18, Article 154 na Republic Act 10951 na tinatawag po nating Anti-Fake News Act of 2017. Maaari po kayong makulong na hindi bababa sa 6 na buwan at maaari po magmulta sa naaabot po ng 40,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Nananawagan po kami sa publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at tumulong po sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad. Sama-sama po nating sugpuin ang pagpapakalat ng fake news. At para naman sa ating community engagement, ang Olongapo City Police Office sa pamumuno ng ating City Director ay nakiisa sa 13th Joint Liga ng mga Barangay noong Martes, July 1, 2025 na ginanap sa Barangay Asinan Hall sa pamumuno ni Honorable Priscilla Etchiponghe, ang ABC President sa nabanggit na liga. Tinalakay sa pagpupulong at bahagi din ng talumpati ng ating City Director Police Colonel Claraval ang magandang ugnayan ng kapulisan at mga barangay sa pagpapanatili ng kaayusan ng lungsod. Ayan, tinalakay din po ni Police Colonel Claraval ang pagpapahalaga ng papel ng barangay at kapulisan sa pangangailangan ng ating komunidad. Sa pamamagitan po ng 5-minute response protocol, isang mahalagang inisyatibo na naglalayong mapahusay ang bilis at pagiging epektibo ng pagtugon ng kapulisan sa mga emergency sa lungsod. Layunin po ng programa na mapatatag ang tiwala ng komunidad at palakasin ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mamamayang ng lungsod ng Olongapo. Hinimok din po ng ating City Director ang mga pinuno ng barangay na aktibong suportahan ang pagpapatupad ng 5-minute response program ng ating Chief PNP sa kani-kanilang mga nasasakupan. Napahalagahan ang kanilang pakikipagtulungan upang maging matagumpay at makapaghatid ng positibong programa sa publikong kaligtasan. Pagtapos po ng pulong ay isang panibagong paninindigan para sa mas pinagtibay na pagtutulungan ng PNP at mga opisyal ng barangay upang mapanatili ang isang ligtas at matatag na kapaligiran para sa lahat ng mamamayan sa lungsod ng Olongapo.
Kaugnay po nito, nakipagpulong naman po ang aming City Director Police Colonel Claraval sa pamunuan po ng Olongapo City Disaster Risk Reduction and Management Office or DRMO sa pangunguna po yan ni Mr. Jeff Lapid noong June 27 at noong July 1 taong kasalukuyan upang siguraduhin po ang pagiging epektibo ng 911 Emergency Response System sa buong lungsod po yan ng Olongapo. Ayon po kaya Police Colonel Claraval, nakatuon tayo sa pagpapalakas ng umiiral na programa ng ating Chief PNP. Sa ating pakikipag-ugnayan, napapalakas natin ang matatag na komunikasyon sa lahat ng ating partner agencies. Mas mahusay na alokasyon ng mga kagamitan sa panahon ng emergency at ang pagbuo ng mga pinagsanib na pagsasanay upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon sa mga natural na kalamidad o iba pang uri ng sakuna. Patuloy din ang pagbisita ng ating City Director Police Colonel Claraval sa lahat ng barangay sa lungsod ng Olongapo. Nauna na nga dito sa Barangay Old Cabalan sa pamumuno ni Honorable Jong Alba noong June 24 taong kasalukuyan na sinundan naman noong June 27 sa Barangay New Cababae sa pamumuno ni Honorable Warren Negradas. Ganon din nagtungo ang ating City Director sa Barangay Santa Rita. Ayan, syempre sa pamumuno ni Honorable Rowena Cerezo at sa Barangay West Bahak-Bahak sa pamumuno ni Honorable Billy Capestrano. Ang nasabing pagbisita mga ka-okay ay bahagi ng courtesy call, isang pamamaraan ng pagpapahayag ng respeto at pagkilala sa kapangyarihan ng mga punong barangay ng ating lungsod. Nais din pong ipaabot ng ating City Director ang taus-pusong pasasalamat sa patuloy ninyong pagtanggap at pagbibigay ng oportunidad na kayo ay makadaupang palad. Maliban dyan mga ka-okay, nagsagawa po ng inspeksyon ang aming pong City Director Police Colonel Claraval sa lahat po ng mga PNP mobile cars sa ating police station upang matiyak po ang kanilang kahandaan para sa mas epektibong pagpapatrolya at pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa lungsod. Nakiisa po sa atin ang Olongapo City Police Office ay matagumpay din pong isinagawa ang tree planting activity. Maliban po sa inspeksyon na isinagawa, ay nagkaroon din po tayo ng pagkakataon makiisa sa tree planting na isinagawa po ng Olongapo City Agriculture Office bilang selebrasyon ng malasakit sa kalikasan. Noong linggo po yan, June 27, sa may Block 27 Extension, Water Dam sa may Sitio Bangka-Bangka, Barangay Gordon Heights. Ang taunang tree planting activity ay bahagi po ng paggunita ng cityhood anniversary ng lungsod ng Olongapo. Lubos po kami nagpapasalamat sa Olongapo City Agriculture Office headed by Sir Francis Maniago at sa ating pong City Mayor Roland C. Paulino Jr. na kami po ay makabahagi sa inyong taunang aktibidad na muling maisakatuparan po sa pamamagitan po ng suporta ng ating buong komunidad. At yan po ang ating accomplishment on community engagement and intensified information operation. At ang lahat ng aktibidad na ito ay bahagi ng ating adihikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. At sa pagpapatuloy po ay dumako naman po tayo sa pamimigay ng ating mga safety tips para po sa ating mga ka-okay na talaga naman pong kapakipakinabang. Kasabay sa pag-umpisa ng pasukan, ramdam din ng ating mga kapwa Olongapeño ang panahon ng tag-ulan na nararanasan sa buong bansa. Kaya naman po narito ang ating mga mahalagang paalala upang maging ligtas at maging handa sa panahon ng tag-ulan. Ayan, para naman sa ating mga anak, tiyakin na sila ay ligtas sa pamamagitan ng mga sumusunod. Unang-una mga ka-okay, hanggat maaari ihatin sila sa paaralan. Mahalaga na sila ay nasa inyong direktang gabay at patubay mula sa inyo. Ganon din mga ka-okay, bigyan sila ng sapat at masusustansyang pagkain. Kapag maulan, mainam po na magdala ng bota, payong o kapote. Painumin din po sila ng multivitamin upang meron po silang panlaban sa sakit. At syempre mga ka-okay, sa mga may anak na teenagers, mainam na lagi nakikipag-communicate sa kanila upang masubaybayan ang kanilang paglaki na mas nangangailangan ng gabay at paglakbay sa buhay teenager or adolescent stage na kung saan malaki ang ginagampanan ng mga kaibigan at impluensya ng barkada. Para naman po sa ating paghahanda ng emergency kit sa oras po ng sakuna dahil po mahalaga ang pagkakaroon po ng mga emergency kit na naglalaman ng mga sumusunod. Na kung saan nga po ay nais pong i-priority ang safety ng inyong mga bahay sa mga bukas na LPG.
kandila o wirings ng mga electric installation sa bahay na maaaring maging sanhi ng sunog tulad na lang po nating naiulat kanina sa may barangay Santa Rita. Ayan, maghanda po tayo ng mga first aid kit, gamot, vitamins at dilatang pagkain at inuming tubig, malinis na inuming tubig na tatagal po ng ilang linggo. Ayan, siguraduhin din pong full charge ang inyong cellphone, mga battery at power bank. Ayan, kailangan meron po tayo niyan para po sa ating mga electronic devices. Ayan, at maghanda rin po tayo ng flashlight, kandila, posporo, lalo na kapag nagkaroon po tayo ng malawakang brownout dahil po sa ating patuloy po na paglakas ng tag-ulan at pagdating ng mga bagyo. Ayan po. At maghanda po ng malinis na damit tulad na lamang po ng kumot na panlaban po natin sa labig. Another tip mga ka-okay, siguraduhin din pong ligtas syempre ang ating mga tirahan. I-check po ang bubong at siguraduhin walang tagas. Ayusin po ang mga sira o mga butas. Ayan. Mahalaga din pong matanggal yung mga bara sa ating mga alulod o kanal upang hindi po magbara at magdulot ng baha. Pagtibayin din mga ka-okay ang mga bintana at pintuan upang maging handa sa malalakas na hangin. Mga ka-okay, ligtas ang may alam. I-monitor ang lagay ng panahon lalo po sa panahon ng may bagyo. Lagi makinig sa balita at abangan ang mga anunsyo mula po sa Pag-asa. I-download po ang weather apps sa inyong mga cellphone para po real-time updates po tayo sa mga bagyo. Para mo po makaiwas po tayo sa mga anumang uri ng baha o yung kaya naman po yung mga uri ng mga sakit na nagdulot ng baha, huwag po magtapon ng basura kung saan-saan upang maiwasan po ang pagbabara sa mga kanal. Iwasan din po ang paglalakad o pagmamaneho sa mga binabahang lugar upang po maiwasan ang panganib o pagkahulog o pagkakuryente sa mga ito. Another tip mga ka-okay, ang pag-iikat sa mga may sakit para makaiwas sa sakit. Manatili pong malinis ang kapaligiran upang maiwasan ang pagdami ng lamok at na nagdadala po ng dengue. Uminom po ng malinis na tubig at iwasan ang pagkain ng mga street foods na maaari pong kontaminado. Huwag pong hayaang mabasa ng ulan ang inyong katawan at magbihis po agad ng tuyong damit upang makaiwas po sa sipon at lagnat. Mga ka-okay, maganda din pong planuhin ang ating mga activities kung maaari ipagmaliban po o ipagpaliban po ang hindi mahalagang biyahe o aktibidad sa labas, lalo na po kapag may padating na mga bagyo. Maghanda po ng mga alternatibong plano sakaling ma-stranded o ikaw ay hindi makauwi dahil sa baha. Yan, laging tandaan mga ka-okay, isa ang pagiging handa at maagap sa panahon ng tag-ulan ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at kaginhawaan ng ating pamilya. Sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga paalala o tips na ito, makakaiwas tayo sa mga sakuna at problema na dulot ng tag-ulan. Tandaan po mga ka-okay, ang kaligtasan ay nasa kamay ng bawat mamamayan. Muli pong magbabalik ang inyong balitang pulis ka po. Manatili pong nakatutok sa DWOK FM, ito ang radyo ko. Balita Pulis ka po. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong balitang pulis ka po. Siyempre dito lamang yan sa DWOK FM, ito ang radyo ko. Para sa pagpapatuloy po ng ating pamimigay ng ating safety tips, para naman po sa ating mga motorista, ito po ang inyong road safety tips. Unahin po ang inyong kaligtasan. Mag-focus po tayo sa pagdadrive. Iwasan po ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Komento po tayo kung kinakailangan. Ayan. At ang pagmamaneho po ng nakainom, ayan, ay kailanman po hindi namin po pinapahintulutan. Base po sa mga report na amin po natatanggap, lalo na po sa mga car and motor accident, kadalasan po nakainom ang mga driver. Ayan. At pinakahuli po, gumamit po tayo ng protective gear gaya po ng helmet, partikular na po sa mga nagmumotor. At syempre mga ka-okay, sumunod tayo sa batas trapiko, huminto sa tamang hintuan, sundin ang traffic signs. Iwasan ang overspeeding mga ka-okay, lalo na sa mga accident-prone areas. Ugaliing mag-seatbelt, ito po ang magkakapagligtas sa atin sa oras ng disgrasya. I-condition din po ang ating sasakyan para makaiwas sa aberya sa inyong mahalagang lakad o okasyon. Tandaan po natin ng low bagets, lagi pong i-check ang brake, ang ating light, oil, water, battery, syempre po ang air, gas, engine, tire, at saka syempre siguraduhin po natin okay ang ating mga sarili.
At yan mga ka-okay ang ating safety tips ngayong araw. Naway meron po tayong napulot na aral o nakapagbigay po kami ng mga mahalagang tips para po sa lahat ng mga ka-okay. At para naman po sa ating kaligtasan, tumawag sa kapulisan, dial 911. Ayan po. At ano man pong mga katanungan, suggestion, sumbong o impormasyon, maaari po tayong magsadya sa pinakamalapit po ng mga barangay at police station sa inyong lugar. Kaya naman po, ito po ang aming hotline number sa may Olongapo City Police Office. Sa aming pong Cyber Response Team, ito po ang kanilang hotline number, 0908-590-5664. At sa amin po naman Tactical and Operation Center, dyan po sa aming kampo sa may Camp Lieutenant General Manuel F. Cabal. Ito po ang aming hotline number, 0998-598-5546. Sa amin pong Mobile Force Company, ito po ang kanilang hotline number, 0920-415-4070. Sa Police Station 1 po na nakakasakop sa may Barangay Kalaklan, Barangay West Baak-Bahak, Barangay East Baak-Bahak, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5547. At sa amin pong Police Station 2 na nakakasakop sa may Barangay New Banikain, Barangay New Kababae, Barangay New Ilalim, Barangay West Tapinak, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5549. At para naman sa Police Station 3 na sumasakop sa Barangay Asinan, Pag-asa, Kalalaki at East Tapinak, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5561. Sa Police Station 4 na sumasakop sa Old Cabalan at New Cabalan, ang kanilang hotline number ay 0998-598-5563. Sa Police Station 5 na sumasakop sa Barangay Mabayuhan, Santa Rita at Gordon Heights, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5567. At sa Barangay Barreto na sumasakop sa Police Station 6, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5569. Please follow our social media accounts sa aming pong Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. At please give your likes, comments, and share na rin po sa aming Facebook account, ang Olongapo City Police. Diyan po ninyo makikita ang aming mga conducted activities and accomplishment. And also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nice din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo Action Agad. Tuwing Lunes po yan hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Ganun din po ang programang Alagad ng Batas. Tuwing Biyernes po yan, alas 3 hanggang alas 8 ng gabi. At ganun po ang Police News Network Facebook page. Ganon din mga ka-okay, paki-follow din ang Subic Broadcasting Incorporation Facebook page. Gusto rin syempre natin sa pagkakataong ito, pasalamatan at i-acknowledge ang tulong ng mga suporta ng ating mga advocacy support group. Syempre nandiyan po ang Right from the Heart Ministry. Sir Pastor Erwin Cabalang, maraming salamat. Ganon din sa ating City Tourism ng Olongapo. Ma'am Josefina Fifi Legaspi, ma'am, maraming salamat. Ang Peace Community Action Group ng Olongapo headed by Miss Janet Glino. Syempre ang Salaang Police Advocacy Group. Ganon din ang Citizens Crime Watch. Ang Community Information Service Support Group na pinangungunahan ni Sir June Legaspi. Ganon din ang Public Assistance for Rescue Disaster Support Service Foundation International Incorporated na pinangungunahan ni Ma'am Mirna Guevara. Ganon din pinasasalamatan natin ang ating faith-based volunteers. Syempre nandiyan sina Pastor Reynold Camaw, sina Pastor Odek Balbuena ng Subic Bay Baptist Church at ng Jesus Miracle Crusade Ministry ni Pastor Boy Caluya. Ganun din ang ating Advocacy Support Group for Women Base, ang ating Women in God Service na pinangungunahan ni Ma'am Annalisa Balbuena. Siyempre, pinasasalamatan din natin o nakikinig din lagi sa atin si Ma'am Marina Deniega, ang principal ng Olongapo City Elementary School. Ma'am and mga sirs, muli po maraming salamat. And muli po kami nagpapasalamat sa Olongapo City Agriculture Office headed by Sir Francis L. Maniago for para po makasama po kami sa inyong tree planting activities. Ganoon din po ang aming pong pagsasagawa ng 30th Police Community Relations Month na ginawa po natin noong July 1, ma'am. At syempre, nabanggit mo nga ngayon yung ating celebration. Actually, this is a long month
celebration. So asahan po ninyo yung mga activities na gagawin ng ating mga kapulisan. At muli po inaanyayahan natin ang ating mga kababayan, yung mga ka-okay natin na sana sumali sa atin sa ating coastal cleanup drive na gagawin sa Saturday. Yes, ma'am. Yan. 6 o'clock ng umaga yan. Ayan. So inaanyayahan po natin, lalong-lalo na yung ating mga advocacy support group. At yan po ang aming hatid na mahalagang impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Lagi pong tatandaan na ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Master Sergeant Jason Arbenilio. Muli po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng ating City Director Police Colonel Richie R. Claraval, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. At sa aming station manager, Ma'am Amelia J. Gordon, maraming salamat. Kasama natin sina DJ Hannah and DJ Horme. Ganun din, syempre kasama natin nagpapasalamat tayo kay Sir Andrew at kay Sir Mel para sa opportunity natin tuwing Thursday para po pamalita natin ang ating mga activities and accomplishment. At syempre, sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa atin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito lamang sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po, si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig sa aming programa tuwing Webes ng umaga. Dito lamang yan sa Balitang Pulis Gapo.